Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata, sa bagay sa tingin ko ang ibang mga kasundaluhan ng lahing elf ay mga tanga at bobo. Na madaling malinlang. Kailangan ko na mabuksan ang gate ng imperyo na ito. Sabi ni General Kai sa kanyang sarili. At ito ay naglakad na patungo sa mga kasundaluhan ng lahing elf na nagbubukas ng gate ng imperyo. At sa ilang minuto paglalakad ni General Kai, siya ay nakarating na sa mga kasundaluhan ng lahing elf. At si General Kai ay bumati sa mga ito. Aking mga kasamahan, kamusta naman kayo dito? Sabi ni General Kai, nang marinig ito ng mga kasundaluhan ng lahing elf. Sila ay nabigla, at ang isa ay nagsalita at sinabi, "Ano ang ginagawa mo dito? Kung hindi ako nagkakamali, isa ka sa mga sundalo na nagbabante sa labas ng gate ng imperyo ng ating lahing elf. At ikaw ang pumasok kanina. Ano pa ang ginagawa mo sa loob ng imperyo? Bakit hindi ka pa lumabas upang magbantay?" Sabi ng isang sundalo ng lahing elf. Nang marinig ito ni General Kai, ito ay napakamot ng ulo at sinabi, "Nais ko lang kayo ay kamustahin. Masyado tayong abala ngayon at lahat tayo ay nakakaramdam na din ng pagod. Kaya nais ko lang malaman kung okay lang kayo dito." Sabi ni General Kai sa mga kasundaluhan ng lahing elf. Nang marinig ito ng mga kasundaluhan ng lahing elf, mas lalo silang nagtataka. At ang isang sundalo ng lahing elf ay biglang napasimangot at sinabi, "Wala ka nang pakialam kung kami ay pagod na o hindi pa. Ginagawa namin ang aming tungkulin sa ating lahing elf. At gawin mo din sana ang iyong tungkulin. Bumalik ka na ngayon sa labas ng imperyo." Sabi ng isang sundalo ng lahing elf. Nang marinig ito ni General Kai, siya ay napabulong sa kanyang sarili at sinabi, "Tama, kung ako ay babalik na sa labas ng imperyo ng lahing elf. Ang mga kasundaluhan na ito ay kusang bubuksan ang gate. Kahit hindi na ako gumawa ng isang gawain. Sila na ang magbabukas ng gate para makapasok sila General Miles, General Pat, at General Brian kasama ang aming mga kasundaluhan ng aming lahing barbarian. At ganun din sila Sect Master Chester, Sect Master Dax, at Haring Benj. Sa oras na magbukas ang gate maaari ako maghudyat na sila ay pumasok na sa paraan ng pagsigaw. At ang mga kasundaluhan na ito ako na ang bahala sa kanila." Bulong ni General Kai sa kanyang sarili. At si General Kai ay nagsalita at sinabi, "Tama ka, paumanhin sa aking pangingialam. May kanya-kanya pala tayong tungkulin sa ating kaharian at imperyo at kay Haring Ken. At sa buo natin lahing elf. Paumanhin sa inyo. Sige na ako ay babalik na sa labas ng ating imperyo upang magawa ko na ulit ang aking tungkulin na magbantay sa labas ng gate. Pasensya na kayo," sabi ni General Kai sa pagkukunwaring tono. At si General Kai ay muling nagsalita at sinabi, "Maaari nyo nang buksan ang gate upang makalabas na ako upang magbantay ulit sa labas." Sabi ni General Kai sa mahinahon na tono. Nang marinig ito ng mga kasundaluhan ng lahing elf, sila ay napakamot ng ulo at ang isa ay labis ang pagtingin kay General Kai. At ito ay napabulong sa kanyang sarili at sinabi, "Mukhang may mali sa kinikilos ng isang sundalo na ito na nagbabantay sa labas ng gate ng imperyo ng aming lahing elf. O baka sadyang nakakaramdam na din talaga ito ng pagod kaya ganito na lang ang mga kinikilos nito." Sabi ng isa sa mga kasundaluhan ng lahing elf sa kanyang sarili. Na nagbubukas ng gate ng imperyo. At maya-maya,
Ang mga kasundaluhan na ito mula sa lahi ng mga elf ay ginalaw na ang makinarya upang magbukas ang gate ng imperyo. At maya-maya, naririnig na ang tunog ng makinarya at ang gate ay unti-unti nagbubukas. At sa labas ng imperyo ng lahi ng mga elf, naririnig nila Dax, Chester, General Miles, General Pat, Pinunong Benj ang tunog ng makinarya ng gate ng imperyo. At nakikita nila sa oras na ito na ang napakalaking gate ng imperyo ng lahi ng mga elf ay unti-unting bumubukas na. At si Dax ay agad-agad na nagsalita at sinabi, "Ito na ang oras upang tayo ay pumasok na sa loob ng imperyo ng lahi ng mga elf." Sabi ni Dax. Nang marinig ito ni Chester siya ay nagsalita at sinabi, "Bago tayo pumasok sa imperyo ng lahing elf, antayin muna natin magbukas ito ng husto at ang magiging hudyat ni General Kai. Alam ko may ibibigay na hudyat sa atin si General Kai upang tayo ay pumasok na. Ngayon magsihanda na muna tayo." Sabi ni Chester. At si Chester ay tumingin kay General Brian mula sa hindi kalayuan na kasakasama nito ang lahat ng kasundaluhan ng lahing barbarian. At si Chester ay sumenyas kay General Brian. At nang makita ito ni General Brian, nakuha niya agad ang ibig sabihin ni Chester. At si General Brian ay nagsalita at sinabi sa libo-libong kasundaluhan ng lahing barbarian na kasakasama niya ngayon. Nagbubukas na ang gate ng imperyo ng lahi ng mga elf. Maghanda na kayo. Maya-maya, sa oras na magbukas ito ng husto, tayo ay lulusab na. Gawin niyo lahat upang maprotektahan ang inyong mga sarili. Sikapin natin na walang mapaslang sa inyo kahit isa. Ang mga kasundaluhan ng lahing elf ang dapat mapaslang ngayon gabi. Maliwanag ba? Sabi ni General Brian sa mga kasundaluhan ng lahing barbarian. Nang marinig ito ng libo-libong kasundaluhan ng lahing barbarian sila ay tumugon at sinabi, "Oo General Brian, gagawin namin lahat upang mapaslang ang lahat ng mga kasundaluhan ng lahi ng mga elf." Sabi ng mga kasundaluhan ng lahing barbarian. At ang lahat ay naghahanda na ng husto sa paglusob at pagpasok sa loob ng imperyo ng lahing elf. At sa ilang minuto ang lumipas, bago magbukas ng tuluyan ang gate ng imperyo ng lahi ng mga elf. Ang isang sundalo ay may napapansin kay General Kai. At ito ay nagsalita at sinabi, "Oo nga pala, akala ko ba ikaw ay kukuha ng mga inumin ng iyong mga kasamahan kaya ikaw ay pumasok sa loob ng imperyo. Nasaan ang tubig na iyong kinuha para sa mga kasundaluhan sa labas?" Sabi ng isang sundalo ng lahing elf kay General Kai. Nang marinig ito ni General Kai, ito ay napakamot ng ulo at sinabi, "Nakausap ko ang isang tagapagsilbi. Sila na daw ang magdadala ng mga tubig na maiinom ng mga kasundaluhan na aking kasakasama na nagbabantay sa labas ng imperyo." Sabi ni General Kai. Nang marinig ito ng isang sundalo ng lahing elf, hindi siya kumbinsido sa sinabi ni General Kai. Ngunit ito ay nakatingin ng husto sa figure ni General Kai. At maya-maya, napansin ng isang sundalo ng lahing elf na may dugo sa baluti ni General Kai. At agad-agad itong nagsalita at sinabi, "Ikaw, sino ka ba talaga? Bakit may dugo ka sa iyong baluti? Saan nagmula ang dugo na iyan?" Sigaw ng isang sundalo kay General Kai. Nang marinig ito ni General Kai, siya ay nagulat at nabigla. At ang isang kasundaluhan ay sumigaw at sinabi, "Magmadali tayo, isarado natin ulit ang gate ng imperyo." Sigaw ng isang kasundaluhan ng lahing elf. Agad-agad nitong hinawakan ang makinarya na nagbubukas sa gate ng imperyo ng lahing elf. At si General Kai ay hindi alam ang gagawin sa oras na ito at ito ay mabilis na lang kumilos. At ito ay gumalaw ng parabang isang hangin sa bilis. Ang kanyang espada ay kanyang nilabas. At sa isang paggalaw lang, ang kamay ng isang sundalo ng lahing elf ay kanyang pinutol. At laking gulat ng ibang mga kasundaluhan na malapit kay General Kai. At nang sisigaw na ang mga kasundaluhan na ito, si General Kai ay nagsalita at sinabi, "Paumanhin ngunit kailangan ko itong gawin." At si General Kai ay agad-agad na pinaghihiwa sa leeg ang mga kasundaluhan ng lahing elf. Na nagbabukas ng gate ng imperyo gamit ang kanyang espada. Ang dugo ay kumalat sa sulok. At sa taas nakita ng isang kasundaluhan ang ginawa ni General Kai. At ito ay sumigaw, "May nakapasok na kalaban sa loob ng imperyo. Magmadali kayo, may kalaban sa loob." Sigaw ng isang sundalo na nasa taas ng pader. At si General Kai ay agad-agad na tumakbo sa tapat ng gate at ito ay sumigaw, "Sectmaster Chester,
Sect Master Dax Haring Benj. Ngayon na pumasok na kayo. Sigaw ni General Kai. At ang gate ng Imperyo ay tuluyan ng nagbukas. At nang marinig ito ni Chester, Dax, Pinunong Benj at General Miles at General Pat. Si Chester ay sumigaw at sumenyas kay General Brian. Tayo nang lumusab. Sigaw ni Chester. At sa pagsigaw ni Chester, sila General Miles, General Pat, Dax, Pinunong Benj ay agad-agad na tumakbo. Papasok sa loob ng imperyo ng lahi ng mga elf. At si General Brian ay sumigaw din at sinabi sa mga kasundaluhan ng lahing barbarian. Tayo nang lumusab. Sigaw ni General Brian. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!